Isa pong mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Minamahal kong mga kababayan. Sa pagtatapos ng taong 2024, itong Disyembre, bilang pang-12 at huling buwan ng taon, ay muli pong nag-aandog ngayon ng higit sa 100 saya. Wala pong pagsidlan ang ating tuwa at galak. And when we have overflowing joy, we cannot contain it in ourselves. We share it. Ipinamamahagi, ika nga, ang masayang balita. Masaya pong iniuulat ng inyong lingkod na mula Enero hanggang Nobyembre, palamang ng taong 2024, ay may mahigit 14 na milyong kliyente na po tayong napagsilbihan sa kanilang mga suliraning legal at mga problema sa hukuman. At sa panahon din pong ito ay may 818,368 na tayong mga kaso na nahawakan at naipaglaban. Sa mahigit na 14 na milyon nating mga kliyente na aking nabanggit, 360,994 po ang senior citizens doon. Sa bahaging ito ng kanilang buhay, nagsisimula na po ang tinatawag na takip silim. Ngunit sa tulong po ng ating magigiting na public attorneys sa buong kapuluan, ang atin pong mga kliyenteng senior citizens ay nabubuhay sa liwanag at hindi sa dilim. Naibsan o nawala po ang lambong ng takip silim sa kanilang buhay. Bilang isa pong lingkod bayan na kaisa ninyo, masasabi ko pong ang takip silim ay hindi nababalot ng kalungkutan o kaya ay kadiliman na walang hanggan. Kailangan lamang po na magkaroon tayo ng buhay na may kabuluhan at kahulugan. Year-end, dusk, and twilight are phases in life which are more celebrating. And we celebrate them with gratefulness and joy. Sa panahon po ng pagdiriwang ng Pasko ng mga kapatid nating Katoliko at ibang sekta ng reliyon, malaking bahagi ng sangkatauhan ang nagkakaroon ng mga pasasalamat o thanksgiving sa iba't ibang panig ng kapuluan o saang sulok man ng mundo. Para sa akin, araw-araw po ay Pasko. Araw-araw kapayapaan. At hindi lamang sa buwan ng Disyembre. Indeed, what seems to be an end is a window or a whole new portal for wondrous beginnings. New beginnings for the Public Attorney's Office or PAO are blessings that we have received before the year end, before the end of 2024. Ang mga pagkilala ay maaaring mga palamuti lamang sa material nating buhay sa mundong ginagalawan. Ang kinang ng mga ito ay maaaring kumupas, maglaho sa paglipas ng mga tangkay ng panahon. Ngunit ang kinilala at pinahalagahang kakayanan, kabutihan, kabuuan, kalooban, katapangan at kadalisayan ay mananatiling bahagi na ng kasaysayan. Bahagi na ng kasaysayan ng bansang sinilangan at maging ng PAO. Sa pagsusulong nito ng advokasya, ang pagsisilbi sa mga tinaguriang PDLs, persons deprived of liberty. PDLs are in the roster of PAO clients. They are not just in the list. They are seen and heard. In fact, with the zealous efforts of the Public Attorney's Office lawyers and staff nationwide, more than 80,000 PDLs have been released this year.
Another vulnerable sector in our country will be attended to with much vigor next year. I am talking about the indigenous peoples or IPs. They who have first seen the dawn in our country. Sila na unang mga katutubo, dagbungkal sa ating lupain at ipinaglaban ang ating kasarilan, ang ating lupang sinilangan. Sila ay hindi dapat makalimutan. Sila po ang ugat ng ating lahi, nanindigan upang hindi magapi. Tunay po silang yaman ng ating bansa, kaya't lagi nating dapat alalahanin. Nandyan ang mga mangyans, aitas, ang iba't iba, mga badyaws, gaddang, iba-iba pa, sa bawat panig na may lingwaheng halos 100 sa buong kapuluhan. Dialekto na alam lamang natin ang 5 major dialects, Ilocano, Kapampangan, Bicolano, Tagalog, at Bisaya. Pero marami pa, halos 100 dialekto ng ating mga indigenous peoples. Hanggang dito na lamang po ang masasabi ng inyong abang lingkod. Ngunit wala pong hangganan ang handog naming paglilingkod. Hanggang nasa atin po ang hiram na buhay ng Diyos Ama sa kalangitan at ang talino't lakas na hindi magmamaliw na kanyang handog sa atin ay hindi pa napaparam. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan. Mahal namin po kayong lahat. Lakasan po natin ang ating loob. Huwag tayong magulumihanan sa anumang kaguluhang politikal sapagkat nananatili ang paghahari ng batas, paghahari ng kapayapaan, pangasiwa na may mandato sa Republika ng Pilipinas. Nawa ay matamasa po natin ang lahat ng biyaya at pagpapala mula sa ating Ama sa taong darating at magpakailanman. Katarungan, laban sa kahirapan, si Persida Acosta mananatiling hustisya para sa masa.